Kabanata 1371. Ang Grand Academy ay umiral ng 10,000 taon at sumasaklaw sa napakalawak na lupain. Sa bawat sulok nito ay makikita ang mga mahiwagang ibon na lumilipad sa himpapawid, pati na rin ang mga bihirang nilalang na malayang gumagala. Namumukadkad din ang mga banal na bulaklak at mahahalagang halamang gamot na naglalabas ng nakakabighaning halimuyak. Sa sandaling iyon, sa loob ng pangunahing bulwagan ng Grand Academy, napakalakas ng loob ng Boundless Academy. Isang hamak na disipulo lamang, ngunit naglakas loob na patayin ang disipulo ng ating Grand Academy. Mukhang panahon na para kausapin ko mismo si Yuanzi. Umalangaw-ngaw ang malamig at mabigat na tinig sa buong bulwagan. Sa pangunahing trono ay nakaupo ang isang makapangyarihang figure na nababalutan ng nakakasilaw na liwanag, tila isang Diyos na bumaba mula sa langit. Ang kanyang boses ay may bahid ng matinding galit. Sa loob ng bulwagan ay naroon ang mahigit 20 hanggang 30 katao. Bawat isa ay naglalabas ng pambihirang aura at makapangyarihang presensya. May isang matandang tila inaantok habang bahagyang nakapikit ang mga mata. Ngunit paminsan-minsan, sumisiklab mula sa kanyang katawan ang nakakakilabot na sinag na tila kayang wasakin ang kalawakan. Naroon din ang isang binatang may maamong mukha at nakasuot ng marangyang banal na kasuotan. Sa kabila ng kanyang murang edad, umaapaw mula sa kanya ang banal na kapangyarihang tila ipinanganak mismo ng langit. Matanda, nasa katanghaliang gulang, at kabataan, ang kakaibang pagsasama ng tatlong henerasyon ay nagbigay sa buong bulwagan ng nakapangangilabot na presyon. Sa paligid nila ay nag-uugnayan ang iba't ibang uri ng focus realm, kamao, espada, at iba pang kapangyarihan, na bumubuo ng isang di nakikitang banal na lambat na patuloy na umiikot sa buong bulwagan. Sa harap ng lahat, nakaluhod si Emperador Tianyao habang hindi man lamang nangangahas huminga ng malalim. Sapagkat alam niya, ang bawat taong naruroon ay isang tunay na walang kapantay na powerhouse. Kahit isa lamang sa kanila ay sapat ng magpasiklab ng madugong bagyo sa buong mundo. Lalo na ang lalaking nasa pangunahing trono. Sa bawat pagbukas at pagpikit ng kanyang mga mata, tila maaaring isilang ang isang santo. At sa buong Grand Academy, wala nang ibang may ganitong presensya kundi ang Academy Master na si Ouyang Shento. Narinig ko na ang tungkol kay Zephyr. Sinasabing sumali siya sa Royal Battle at nilumpasan ang napakaraming halimaw na eksperto. Tinatawag pa siyang isang maitim na kabayo. Kumislap ang mga mata ng isang matandang lalaki habang nagsasalita. Royal Battle. Isa lamang iyang kathang-isip. Kung sumali tayo roon, tayo sana ang tunay na nang ibabaw. May isang taong malamig na ngumisi habang puno ng paghamak ang kanyang tono. Kung ganoon, pumunta tayo sa Boundless Academy. Nais ko ring makita kung gaano talaga kalakas si Zephyr. Naglakas loob pa siyang hawakan ang disipulo ng ating Grand Academy. Dahan daw ang wika ni Ouyang Shento. Tama. Walang sino man ang maaaring basta pumatay ng disipulo ng Grand Academy. Gaano man siya kalakas, hindi pa rin siya may kukumpara sa atin. Sa gilid, lihim na nagnitngit si Emperador Tianyao. Taon-taon siyang nagbibigay ng napakaraming kayamanan sa Grand Academy, ngunit malinaw sa tono ni Ouyang Shento na hindi nito tunay na balak patayin si Zephyr. Sa halip, nais lamang nitong samantalahin ang sitwasyon laban sa Boundless Academy. Makapangyarihan man ang Grand Academy, hindi sapat ang halaga ng isang disipulo para isugal ni Ouyang Shento ang relasyon nila sa Boundless Academy. Tianyao, maaari ka nang bumalik. Mahinahong sambit ni Ouyang Shento habang nakatingin sa kanya. Magpapadala ako ng mga disipulo upang magbantay roon. Sa hinaharap, kahit sino pa ang mamatay sa iyong angkan, wala nang maglalakas loob na kalabanan ka. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nanginag ang buong bulwagan. Isang nakakikilabot na aura ang bumagsak mula sa kalangitan, dahilan upang magbago ang ekspresyon ng lahat ng powerhouse sa loob. May paparating. At ang lakas nito ay sapat upang pati si Ouyang Shento ay mapatayo mula sa kanyang trono. Sino ang misteryosong taong nagpakawala ng nakakagimbal na pressure na ito? At bakit tila pati ang Grand Academy ay nagsimulang matarante? Kabanata 1372. Maestro ng Akademya, may nais akong sabihin.
Sa gitna ng mabigat na katahimikan, sa wakas ay hindi na napigilan ni Emperador Tianyao ang sarili at malakas na sumigaw. Ramdam niya na sa tono ng maestro ay labis itong hindi nasisiyahan sa naging tugon ng lahat. Hindi ordinaryong tao si Uyang Shento. Paano niya hindi mararamdaman ang pagkadismaya sa tinig ni Emperador Tianyao? Isang malamig na senggal ang biglang umalangaw-ngaw. Bagamat mahina lamang iyon, para itong pagsabog ng banal na kulog na marahas na sumabog sa tainga ni Emperador Tianyao. Ugh! Matinding nanginig ang kanyang katawan. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Kasabay ng malamig na boses ni Uyang Shento, ang napakalawak na aura sa buong bulwagan ay bumagsak na parang sinaunang banal na bundok. Kahit gaano pa kalakas si Emperador Tianyao sa labas ng mundo, hindi pa rin niya kayang labanan ang isang tunay na eksperto ng Academy Master Realm. Agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang katawan sa matinding sakit, ngunit nang maalala niya ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang anak, pilit niyang nilunok ang takot sa kanyang puso. Maestro ng akademya, paano kung maipapakita ko ang halaga ng inyong pagtulong? Biglang natahimik ang buong bulwagan. Halatang naging interesado ang lahat. Kaya mong lipulin ang isang maliit na imperyo anumang oras, pero ano ang karapatan mong magpakita ng ganitong pagmamataas? Unti-unting naglaho ang nakakatakot na aura ni Uyang Shento habang malamig siyang nakatingin kay Emperador Tianyao. Sabihin mo. Huminga ng malalim si Emperador Tianyao. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binigkas ang mga salitang nagpayanag sa buong bulwagan. Ang piraso ng mapa ng dimensyon ng oras at espasyo. Boom! Sa isang iglap, tila tumigil ang paghinga ng lahat. Nanlaki ang mga mata ng bawat eksperto sa loob ng bulwagan. Ano? Mapa ng dimensyon. Maging ang mukha ni Uyang Shento ay biglang nagbago. May hawak kang mapa ng mga dimensyon. Bahagyang bumilis ang kanyang paghinga. Halatang kahit siya ay hindi mapanatiling kalmado. Ang dimensyon ng oras at espasyo. Isang alamat na matagal nang nawala mula pa noong sinaunang panahon. 10,000 taon na ang nakalipas mula nang huli itong lumitaw. Kahit isang piraso lamang ng mapa, hindi masukat ang halaga nito. Habang nagsasalita ang mga tao sa bulwagan, lalong umiinit ang kanilang mga mata sa kasakiman. Sa wakas, dahan-daang tumayo si Uyang Shento. Pumapayag ako. Ang kanyang tinig ay mabigat at puno ng awtoridad. Ang halaga ng dimensyon ng oras at espasyo, ay higit pa sa buhay ni Zephyr. Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na ngiti ang unti-unting lumitaw sa mukha ni Emperador Tianyao. Kasabay nito, isang nakapangangilabot na balak pumatay ang tahimik na bomb-alot sa buong bulwagan. Samantala, walang kamalay-malay si Zephyr sa lahat ng nangyayari. Sa kailaliman ng kabundukan, tahimik niyang inuunawa ang misteryosong Emperor's Phantom Space sa loob ng kanyang katawan. Ngunit, ano kaya ang mangyayari kapag nalaman niyang maging ang Grand Academy ay kikilos na laban sa kanya? At kakayanin pa kaya niyang makatakas, kapag pati mga sinaunang eksperto ay nagsimulang manghuli sa kanya. Kabanata 1373. Para kay Zephyr, ang pagpatay kay Prinsipe Yao ay isa lamang maliit na bagay. Ngunit ang tunay na problema. Si Prinsipe Yao ay disipulo ng Grand Academy. Bagamat hindi siya direktang alagad ng mga guro o elder, imposibleng palampasin ng akademya ang pagkamatay ng sarili nilang disipulo. Kapag dumating ang oras na iyon, siguradong may kapalit na babayaran ang Grand Academy. Mahinang bulong ni Zephyr habang malalim na nag-iisip. Pero dahil sa reputasyon ng 5 dakilang akademya, kahit gaano sila kalakas, hindi sila basta-bastang kikilos ng padalos-dalos. Matapos isipin iyon, pansamantala niyang isinantabi ang bagay na iyon. Unti-unti niyang inilubog ang kanyang kamalayan sa loob ng Emperor's Phantom Space. Sa bawat pagkakataong pumapasok siya rito, lalo niyang nararamdaman kung gaano ito kamisteryoso at kalawak. Sa sandaling ito, tila tuluyang naging matatag ang enerhiya ng kidlat sa paligid niya. Ang naglalakihang dragon ng kulog ay patuloy na umuungal. Ang mga ahas na gawa sa kidlat ay baliw na pumupulupot sa kanyang katawan. Ngunit si Zephyr ay tila walang anumang nararamdaman. Parang isang Diyos ng kulog, diretso siyang naglakad sa gitna ng nagngangalit na bagyo.
Hindi nagtagal. Muling lumitaw sa kanyang harapan ang napakalaking phantom ng emperador. Hindi na ito ang unang beses na nakita niya ito. Ngunit ngayon lamang niya tunay na nasal ayan ang kabuuan nito. Isang mukha na puno ng walang hanggang kamahalan. Sa pagitan ng mga kilay nito, mabilis na umiikot ang kidlat at bumubuo ng isang nakakatakot na alimpuyo ng kulog. Ang mahabang buhok nito ay tila sumasayaw kasabay ng unos. Habang ang aura nito ay parang isang buhay na Diyos na bumaba mula sa sinaunang panahon. Napahigpit ang titig ni Zephyr. Dahil sa paligid ng phantom ng emperador, hindi mabilang na sinaunang simbolo ang umiikot. Bawat simbolo ay naglalabas ng nakapangangilabot na kidlat. At bawat isa ay may kapangyarihang sapat upang manginig maging ang kaluluwa ng tao. Anong klaseng lakas mayroon ang phantom na ito? Dahan-daang pumikit si Zephyr habang pilit inuunawa ang misteryo nito. Noon, ang kanyang lightning spear ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat. Sa lakas lamang ng Strength Realm, nagawa niyang hamanin maging ang pinakamalalakas sa Agility Realm gaya ni Sean Lee. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay wala pa siyang tunay na nauunawaan tungkol sa kapangyarihan ng Phantom ng Emperador. Kalimutan ko muna ang ibang bagay. Kapag naintindihan ko ang misteryo ng Phantom na ito, baka tuluyan kong makontrol ang tunay nitong kapangyarihan. At habang mabilis na lumilipas ang oras, sa kabilang panig ng kalangitan, dalawang nakakatakot na barkong pandigma ang mabilis na sumusugod sa iisang direksyon. Sa ibabaw ng mga barko, nagliliwanag ang hindi mabilang na sinaunang simbolo. Ang kanilang nakakatakot na aura ay sapat upang magpayanag sa langit at lupa. Saan man sila dumaan, ang hangin ay tila napupunit. Ang kalangitan ay tila bumibigat. At ang mga eksperto sa ibaba ay napapatingin na lamang ng may matinding takot. Kanino galing ang dalawang barkong pandigmang iyon? Anong klaseng puwersa ang kayang gumamit ng ganoong kapangyarihan? Sa wakas, sa araw na iyon, nagtagpo ang dalawang barkong pandigma sa iisang lugar. Sa kailaliman ng kabundukan, makapal na puting hamog ang bumabalot sa buong paligid. Paminsan-minsan, ang hamog ay nagiging hugis ng puting dragon na tila lumalangoy sa himpapawid. Tahimik. Mapayapa. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, isang kakaibang sinag ng kidlat ang biglang sumulpot. Itim-asol ang kulay nito at tila mabagal ang galaw. Ngunit sa isang iglap, bigla itong naglaho. At sa susunod na sandali, BOOOOM. Isang walang katapusang dagat ng kulog ang sumabog mula sa kailaliman ng bundok. Libu-libong alon ng kidlat ang marahas na kumalat sa paligid. Ang buong kabundukan ay nagsimulang manginig. At sa loob ng 10 milyang saklaw, lahat ay nilamon ng nakakabinging pagsabog ng kulog. Ngunit, ano ang tunay na nagising sa kailaliman ng bundok? At kapag dumating ang dalawang barkong pandigma, matutuklasan kaya nila ang lihim na tinatago ni Zephyr? Kabanata 1374. CRAAASH. Saan man dumaan ang nagngangalit na enerhiya ng kulog. Lahat ng buhay na nilalang ay nagtakbuhan sa matinding takot. Ang mga dambuhalang bato sa bundok ay isa-isang nababasag. Habang ang libu-libong puno ay marahas na sumasayaw sa ilalim ng nakakabinging unos. Sa gitna ng walang katapusang kidlat, isang payat na figure ang tahimik na nakatayo. Napapalibutan siya ng nagliliyab na kulog habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na bumubuo ng mga selyo. Ang nakakakilabot na aura na inilalabas niya ay tila aura ng isang tunay na Diyos. At ang taong iyon ay si Zephyr. Ano ba talaga ang nilalang na to? Hindi mapigilan ni Nine Netherbird ang mapatitig habang kagat ang espiritual na prutas sa bibig nito. Punong-puno ng pagkabigla ang malademonyo nitong mga mata. Hindi na nito maalala kung ilang beses na itong namangha kay Zephyr. Sa nakaraan nitong buhay, nakakita na ito ng hindi mabilang na mga henyo. Ngunit walang kahit isa ang maihahambing kay Zephyr. Bukod sa nakakatakot na pisikal nitong katawan, ang bilis ng kanyang pag-unawa ay halos nakakabaliw. Maging si Nine Netherbird ay hindi maiwasang makaramdam ng panginginig habang pinagmamasdan ang nagngangalit na aura ng kulog at kidlat sa paligid niya. Sa loob ng Emperor's Phantom Space, sa wakas ay nagkaroon ng koneksyon sina Zephyr at ang Phantom ng Emperador.
Isang kakaibang koneksyon. Isang komunikasyon sa pagitan ng kidlat at kidlat. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalalim ang pagkaunawa ni Zephyr sa misteryosong kapangyarihan ng Phantom ng Emperador. Bagamat hindi pa rin niya ganap na nailalabas ang tunay nitong lakas. Hindi malaman kung gaano katagal ang lumipas. Sa wakas ay marahang nagmulat ng mata si Zephyr. Boom! Sa sandaling magbukas ang kanyang mga mata, dalawang nakakasilaw na sinag ng kidlat ang agad na sumabog palabas. Unti-unti ring hamupa ang nagngangalit na aura sa paligid niya. Nagtagumpay ka na ba? Hindi napigilan ni Nine Netherbird ang magtanong ng may matinding kuryosidad. Hindi pa. Mahinang ngumiti si Zephyr. Pero malapit na. Nakipag-ugnayan na sa akin ang Phantom ng Emperador, pero hanggang komunikasyon pa lang kami. Hindi ko pa rin lubos na makontrol ang kapangyarihan nito. Tumanggaw si Nine Netherbird. Pagkatapos ay agad itong nagreklamo habang kamakawi ang pakpak nito. Tere muna. Puro espiritual na enerhiya na lang ang kinakain ko araw-araw. Nakakabagot na. Napangiti si Zephyr. Matapos ang matagal na cultivation, kahit siya ay nakaramdam na rin ng pagod. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, swoosh, buzz, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr at Nine Netherbird. Sabay silang napalingon sa iisang direksyon. Sa isang iglap, isang matinding panganib ang bumalot sa puso ni Zephyr. May paparating. Hindi na siya nagatubili. Agad niyang pinaandar ang flash shining. Kidlat. Parang isang guhit ng kidlat ang kanyang katawan habang mabilis siyang naglaho mula sa bundok. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakikita mo ba kung sino iyon? Mahinang tanong ni Zephyr habang mabilis silang tumatakas. Ramdam niya na tila may isang nakakatakot na nilalang na mahigpit na nakatutok sa kanya. At higit sa lahat, napakalinaw ng layuning pumatay nito. Hindi ipinakita ni Nine Netherbird ang tunay nitong anyo. Tahimik lamang itong nakaupo sa balikat ni Zephyr habang ang malaapoy nitong mga mata ay malamig na kumikislap. Sok! Napakalakas ng presensyang iyon. Habang mabilis silang tumatawid sa 12-dosenang milya. Unti-unti ring nawala ang nakakakilabot na pakiramdam. Ngunit, talaga bang nakatakas si Zephyr? O sadyang hinahayaan lamang siyang tumakbo ng taong nasa likod ng nakamamatay na presensyang iyon? Kabanata 1375. Ngunit, sa mismong sumunod na sandali, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Nako, hindi maganda. SWOOSH. Kasabay ng malamig niyang sigaw, 7 nakakasilaw na sinag ng liwanag ang biglang bumagsak mula sa himpapawid. Taglay ng bawat isa ang nakakabinging puwersa ng pagpunit. Sa isang iglap, ang buong paligid sa loob ng 10,000 metro ay nilamon ng nakakatakot na presyon. Kapag tinamaan kahit isa lamang sa mga iyon, sapat na upang malubhang masugatan o tuluyang mapatay si Zephyr. Boom! Sa gitna ng panganib, agad na naging matalas ang mga mata ni Zephyr. Magkaiba ang daloy ng tunay na enerhiya. Hindi sila iisang puwersa. Sa isang sulyap pa lamang, agad niyang natukoy ang pagkakaiba ng 7 atake. Ibig sabihin, may 2 magkahiwalay na grupo na umatake sa kanya. DAGUNDONG. Sa isang malakas na hakbang, biglang sumabog ang kamao ni Zephyr. ROOOOAR. Kasabay ng nakakabinging dagandong ng tigre, isang napakalaking iskarlatang anino ng mabangis na tigre ang biglang lumitaw sa likod niya. Sa ilalim ng mapang wasak na puwersa, ang marka ng kamao ay tila isang nagngangalit na bundok habang marahas nitong sinalubong ang 7 banal na sinag. BOOOOM. Niyanig ng banggaan ang buong kabundukan. Ang mga bato ay nabasag. Ang mga puno ay nagkapira-piraso. At ang libu-libong halimaw sa bundok ay sabay-sabay na napaungol sa takot. Swish! 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 Kasabay ng mabilis na paggalaw ng kanyang katawan, agad na tumaas si Zephyr sa himpapawid. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinoon ang tingin sa 7 figurang lumitaw sa harapan niya. 7 eksperto. At bawat isa sa kanila ay nasa spirit realm. Malamig, mataas, at punong-puno ng nakakatakot na aura. Ngunit agad ding napansin ni Zephyr na malinaw na nahahati sila sa 2 grupo. Ang unang grupo ay nakasuot ng mahabang itim na kasuotan.
Sa kanilang mga damit ay nakaukit ang anyo ng isang kakaibang mabangis na halimaw. Isang ahas na may naglalakihang pakpak. Ahas na may pakpak. Mahinang bulong ni Nine Netherbird gamit ang espiritual nitong komunikasyon. Biglang lumiit ang mga mata ni Zephyr. Dahil sa pagitan ng mga kilay ng mga taong iyon. May parehong marka ng ahas na may pakpak. Winged Serpent School. Sa sandaling makita niya iyon, bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Ang paglitaw ng mga taong ito ay sapat na upang patunayang nabunyag na siya. Noon. Upang malinang ang sinaunang daang Draconico, kailangan niya ang kapangyarihan ng isang dragon bilang pundasyon. At dahil doon, pinatay niya si Kerr, ang batang Palace Master ng Winged Serpent School. At mula rito ay nakuha niya ang Sword of Winged Serpent. Ginawa niya ang lahat ng palihim. Imposibleng may makaalam. Ngunit biglang may sumagi sa isip niya. Winged Serpent Clone. Biglang nagningning ang mga mata ni Zephyr. Naalala niya ang clone na iniwan niya noon sa dinastiyang Tianyao. Malamang. May nakapansin doon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa kabilang grupo. Nakasuot sila ng banal at mar-angle na kasuotan. At sa kanilang mga mukha, makikita ang likas na pagmamataas ng mga disipulo ng sinaunang akademya. Maraming beses nang nakita ni Zephyr ang ganoong uri ng tingin. Tanging mga alagad lamang ng matandang akademi ang may ganoong kayabang na aura. Sa wakas, isang malamig na boses ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa himpapawid. Zephyr, pinaghihinalaan ka naming ikaw ang pumatay kay Kerr, ang batang Palace Master ng Winged Serpent School. Sumama ka ng maayos sa amin. Kundi, dito ka mamamatay. Kasabay ng mga salitang iyon. Unti-unting bumigat ang aura ng 7 eksperto. At ang buong kalangitan ay tila unti-unting nagsimulang magdilim. Ngunit, sa harap ng 7 Spirit Realm experts, ano kayang gagawin ni Zephyr? At posible pa kaya siyang makatakas, ngayong tuluyan nang nabunyag ang kanyang lihim.